Ikinuwento naman ng misis ng sundalong isa sa nasawi sa lumubog na MV Tricia Kirsten Tree ang kabayanihan ng kanyang asawa na ibinuwis ang sariling buhay, mailigtas lang ang iba. Si RJ Rosalado sa Politico Update. Sa hirap lang po kasi. Diring sa boses ni Jenny ang lungkot habang kinikwento sa telepono ang nangyari sa kanyang asawa na si Sergeant Windel Sabuyas Jr. na isa sa mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten Tree sa karagatan ng Basilan. Pasahero din sa nasabing Roro vessel si Sergeant Sabuyas kasama ang iba pang mga sundalo na pabalik na sana sa kanilang work assignment sa Hulo Sulu. Nakaligtas ang lahat ng mga sundalong sakay ng barko maliban na lang kay Sabuyas na huling nakitang tinutulungan ang isang matanda at batang pasahero. At habang tumatagilid na ang barko ay bumalik pa umano si Sergeant Sabuyas sa loob ng passenger cabin para tulungan ang iba pang pasahero. Pero dito na siya naabutan ng paglubog ng Roro vessel. Nakita daw po nila na tumutulong nga po na sa isang matanda at isang bata po na tinutulungan pong mag-ano ng life vest. Okay. Tapos po yung mga naririnig ko pong ibang survivor, sir, parang ano pa siya, parang pumunta pa siya sa cabin sa malapit dun sa kanya, parang ano pa siya, nangatok pa siya daw. Yun daw po yung last. Okay, so parang bumalik pa siya sa loob? Opo, parang ano, kasi nasa third floor sila, sir, eh. Kasi may cabin din doon po, sir, na isa. Parang kinatok pa yata doon sa doon sa cabin. Kasi doon siya nakita, sir, eh. Isang responsabeng asawa at ama sa kanilang tatlong maliliit pa namang anak, si Sergeant Sabuyas. Madalas nilang napag-uusapan mag-asawa kung paano nila mabibigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak, lalo na sa kanilang pag-aaral. Plano pa din sana nila na magpatayo ng kanilang sariling bahay sa kanilang hometown sa Cagayan Province at mag-early retirement pag umabot na siya ng 20 years sa serbisyo. Pero tila naglaho ang lahat ng ito kasabay ng paglubog ng barko. Wala po akong masabi dun sa asawa ko, sir, kasi napaka lambing niya lahat po lalo na pag umuwi. Talaga pong todo po siyang sa mga anak namin. Spoiled po. Lahat po ng mga gusto, lahat po ng mga hinihiling namin, ginagawa po niya. Ay sa mga tao dun po sa amin, pag umuwi po siya, parang napakaano po niya, welcome. Parang magaling po siyang makipagkapwa-tao, sir. Ilang oras bago lumubog ang Roro vessel ay nakausap pa ni Jenny ang kanyang asawa sa cellphone. Kinausap din ni Sergeant Sabuyas ang kanyang bunsong anak at tila nag-iwan ng habilin para sa kanilang pamilya. Sabi niya po, doon sa yung bunso po namin na babae, yung anak po yung babae. Yun kasi yung Muslim kinakausap niya. Kaya sabi niya sa anak ko na na bata, yung bunso namin. Sabi niya, nasaan si na kuya mo? Sabi siya. Tapos, sumagot naman yung anak ko na babae. Nanonood ng TV, papa, ganun siya. Tapos, sina kuya mo, bantayan mo. Si mama mo, bantayan mo. Gumanon kasi siya that time. Nagpalabas naman ng mensahe ang 11th Infantry Division ng Philippine Army at kinilala ang kabayanihan ni Sergeant Sabuyas. Sa ngayon, pumapalo na sa 54 ang mga nasawi sa paglubog ng Roro vessel at humigit 20 naman ang nawawala. Patuloy pa rin ang sinasagawang technical diving operation ng Philippine Coast Guard sa barko para ma-recover ang iba pang mga pasahero. Para sa Politico Nightly, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.